Ngayong gabing ito, pag-uusapan natin ang ilang mga development tungkol sa aviation industry. Ka Jerry, kamusta? Ay, magandang gabi ka, Andy. Tingin ko okay naman siguro ang aking audio, no? Very good, very nice, very beautiful. Ah, magandang gabi ho sa ating mga tagapagsubaybay, ka, Andy, sa iyo. At alam ko, mahirap yung pagpunta nyo sa studio kasi yung dinadaanan galing sa lugar na titirahan mo. But ngayon, ka, Andy, yung ating pangako na every Tuesday ho, yung 30 minutes po nito ay ating pong ibibigay para po sa ating advocacy sa aviation. Kaya ngayong araw ay makasama natin, ka, Andy, ang ilang miyembro ng lumalawak na community ng The Flight Club. Ang makasama The natin ngayon Flight ay Club. si Ina Soriano at saka Neil Santos. Bahagi sila ng grupo, ka-Andy, na nagsusulong ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga aviation enthusiast sa Pilipinas. At sa panayam na ito ay ibabahagi nila ang kanilang karanasan, pananaw at kung paano nila binubuo ang isang aktibong community po sa larangan ng aviation. So pabatiin natin si Ina at saka si Neil. Magandang gabi, Ina and Neil. Kasama ko si Andy Vital sa studio. Good evening po, General. Good evening po, sir. Good evening, Ina. Good evening po. Oo, maaari nyo bang ipakilala, Ina, kung ano ang inyong community itong flight club nito, no? At bilang isang community para sa mga aviators, ano ang naging inspirasyon ninyo para itatag itong pangunahing itong community nito at ano ang inyong layunin, Ina? Actually po, yung The Flight Club is a community of aviators, also dun yung mga enthusiasts as well. So kami po nagsimula kami bilang mga student pilots din na nasa iisa po kaming flight school. Magkakaiba po kaming batch, but nagsimula po kasi kami na nag-uusap-usap lang sa Discord ng nagtuturoan tungkol sa sim, may mga tanong during flight lessons. Tapos naisip po namin na ba't hindi namin siya gawing podcast para mas marami kaming ma-share na knowledge sa ibang mga tao din. So yung community po namin is open din na sa lahat ng mga gusto matuto tungkol sa aviation or gusto nila pumasok sa flight school na meron silang mga questions na baka makatulong din po kami makasagot doon sa mga questions nila. Yung community din po namin, kung may mga questions kayo about sa hindi kayo maintindihan na lessons during flight or during simulator trainings, pwede din po kayong sumali sa Discord namin kasi very open to the public naman po siya. So we could share knowledge to each other as well. Galing. Neil, gaano kalaki na kayo itong inyong community nito, itong flight club? Neil, hindi ka marinig. Parang Oo. nakamute ka yata, Neil. Nakamute po yata. Pipindutin lang. Di ata sanay si Neil sa sa Zoom. Touchscreen. Hello, my Ayun. test. Go ahead, Neil. Yeah, go ahead, Neil. Oo. Opo, so Sir Jerry, magandang gabi po sa inyo. And Ka Andy, thank you for having us, the Flight Club. At magandang gabi sa lahat ng nakaantabay sa DWIZ News and also Up Pilipinas. So yun nga po, no, aside sa nabanggit ni Ina, ngayon po, from a very small community, ngayon ay lumaki na kami to more than 7,000 na yung community natin. Na nagsimula po siya nung una, gaya nga ng sabi ni Ina na podcast lang kami, dahil magkakasabay kami sa flight school, sa flight training, although magkakaibang batches po kami. Basically, ang nagtipon-tipon sa amin ay yung pagmamahal namin sa aviation at yung kagustuhan namin na maibahagi ito sa lahat ng mga iba pang aviators, mga aspiring aviators, at pati na rin ang mga aviation enthusiasts. So, naisip namin dun sa mga very casual na study sessions namin gabi-gabi pagka magre-review kami for our check ride or mga practical pilot flight tests namin, na yung mga usapan namin, na marami kaming natutulot na aral sa bawat isa, naisip namin na marami sigurong mga nangangarap maging piloto at aviation enthusiasts ang hindi lang mag-e-enjoy, kundi makakapulot din ng aral dun sa mga pinag-uusapan namin. Kaya ninais namin na ibahagi ito sa kanilang lahat sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang podcast. At
From there, dahil nga sa kagustuhan namin ma-cater ang aviation to others in the same way na kung paano namin nakikita aviation dahil medyo nasa-stigmatize siya ng aviation is only for a select few, pangmayaman lang ito, lagi ganyan ang iniisip. But we want to break that idea at gusto namin bridge yung gap between aviation and those na nangangarap maging aviators, pati na rin mga aviation enthusiasts who feel na napakalayo ng aviation at hindi ito abot kamay. At sa kagustuhan naming may feature bawat banda ng aviation, nag-branch out po kami to iba't ibang segments ng content natin na later i-discuss it po namin. Neil, baka pwedeng gumamit ka ng mic dyan. O kasi nakita ko sa likuran mo, parang ang dami mo nung headphone. Gamitin mo yan kasi ang liit ng boses mo, hindi namin kayo masyado mapakinggan. Oo, Ka-Andy, baka meron kang gustong itanong. Unahin mo natin si Ina Ka-Andy kasi si Neil ay paayos mo natin yung kanyang audio muna kasi maliit eh. Sige Ka-Andy. Total, mga podcaster na rin kayo. Siguro naman maganda ang mga equipment nyo. Sige po, doon sa mga miyembro ninyo sa The Flight Club, Ina, Yes po. gaano karami doon ng mga piloto na sa inyo? Actually, ngayon po, wala po kaming exact number ng kung ilan na po talaga yung piloto na nandun sa group. Pero madami din po kasing sumasali na mga nagsisim po, yung parang simulator training. Yun nga po, meron din po kasi kami mga VATSIM. So parang yung VATSIM po kasi, very helpful siya, lalo na sa mga aspiring simmers and actual pilots para ma-practice nila yung skills nila while flying in the comfort of their own homes. Kasi doon po, meron kayo talagang kausap na air traffic controller. So parang hindi lang po mga piloto yung part ng community namin, pati po yung mga gusto mag-practice ng ATC or gusto lang talagang mag-sim or yun nga po yung nagbabalak pong pumasok ng flight school na marami pa pong questions bago sila makapasok. And then the other question is, saan kayo makikita publicly? Anong online profile ninyo? Nasa YouTube, nasa Facebook ba kayo? Ano bang website address? Go ahead. Opo. Meron po kami ngayon sa Facebook, The Flight Club. Pati po sa Instagram, The Flight Club Daily. Doon po sa Instagram and Facebook namin, publicly naman po nakalagay doon yung Discord link namin. Halos buong magdamag po may tao sa Discord namin kasi pati po yung mga nagtitraining sa CAE ng mga ATR or Airbus, sumasali po sila sa Discord and sinishare din po nila yung knowledge nila doon sa mga nagbabalak mag-training or gusto lang po talaga matuto ng iba't ibang aircraft po. Maganda. Ina, Neil, siguro na ipaliwanag na rin sa inyo ni General Zamudio na kaya kami, tawag dito, kaya kami aligaga. Kaya kami busy at tinututukan namin ang aviation industry kasi merong malaking demand para sa manpower, sa mga piloto, sa mga aircraft mechanic, and it's a growing demand. Palaki ang demand, and then ang Pilipinas, nandyan sa phase na kailangan talaga nating i-improve yung aviation education para mas dumami ang mga piloto natin, mas marami aircraft mechanic, at matugunan natin yung magiging global demand, yung malaking global demand that is growing by the year. Di ba? Yes po. So, ano ang maitutulong ng The Flight Club sa ganitong effort natin? Kailangan natin pagtulong-tulungan ito, Ina. Neil? So yun nga po, gaya nga po nang sabi nyo na we are looking forward to a bigger, by the way, kumusta na ba yung audio? Okay na ba yung audio on my end? Mas okay. Dahil nga po we are looking sa pagtaas ng pangangailangan sa mga piloto, not only mga pilots but also mga aircraft mechanics also. Ngayon, ang may tutulong po ng The Flight Club, ngayon, ang The Flight Club kasi ang pinakalayunin namin ay mag-provide ng support system, ng solid support system para sa mga, yun nga po, gaya ng nabanggit namin, hindi lang sa mga piloto, kundi sa mga nangangarap maging piloto and also aviation enthusiasts. So, itong support system na ito ay balak namin mag-provide ng isang safe space para sa lahat. Na syempre lahat naman tayo dumaan sa phase na bago tayo, that we're new at something. And when we're new at something, we have a lot of questions. So kaya yun yung gusto naming ma-provide na uri ng support system para sa mga aviation enthusiasts at sa mga ibang nangangarap.
na kung meron silang mga katanungan, merong mga lessons during their training na nahihirapan sila. Gaya nga po nung nabanggit ni Ina, isa sa mga platforms naming The Flight Club ay yung aming Discord group. Ay free of charge po ito. Nagpo-provide tayo ng isa sa mga sessions namin, yung mga VATSIM sessions. So ito ay simulation ng real-world scenarios sa paglipad. So dito pwedeng mahasa ang iyong situational awareness, yung flying skills mo, also yung radio communication skills mo. So lahat po yan natatackle natin. And also, since ang mga nagtuturo dito ay mga pilot trainees din who are looking to, for example, balak maging flight instructor. So hindi lang po yung mga sumasali sa ating mga training sessions at study sessions yung tututo. Yung mga nagtuturo, kagaya ng kaming mga The Flight Club, and also minsan i-invite din po kami ng mga magte-train for a specific topic, sila din po ay natututo. So it's a two-way street. Parehas tayo nakakapulot ng aral sa bawat isa at nagiging collaborative yung effort. So kumbaga, marami po tayong napupulot na aral talaga at the same time na ibabahagi din natin sa bawat isa. So yun po ang isa sa mga pinaka-importanting natutulong ng The Flight Club to the aviation community na ma-spread ang mga kaalaman and also the love for aviation that we have. Tama. Ka Jerry, mahalagang connection ito with the Flight Club. Sana ay available sila madalas para makasama natin sa programa. Ano, Ka Jerry? What do you think? Tama yun, Ka Andy. Kasi di ba, yung every Tuesday natin ay dedicated na ito para sa aviation. Marami kasi mga lumalabas na mga data, mga information na kinakailangan i-validate ito sa baba. Yes. And alam ko itong grupo na ito na talagang nandiyan na malapit sa puso nila itong mga usapin nito, Ka Andy. Malaki may tulong nito para sa validation nito mga data na ito. Like for example, kanina, yung isang batikang piloto na matagal na rin at kausap ko kanina, pumunta sa aking opisina, hindi ako makapaniwala na gusto ko itong i-validate natin to, Ina, at saka Neil, kasi isa lang yung source. I-validate natin na totoo ba yun na bumababa yung enrollees natin, yung gagraduate ngayon sa flying school at saka sa flight instructors na mga program. Ibig sabihin yan, ang worry niya pagdating ng panahon, baka magkaroon tayo ng crisis sa flight instructors. Pero ang tanong ngayon is bakit maraming mga bagong graduate ngayon na walang trabaho? Dapat ito ay malaman natin ito eh. Ngayon, gusto kong i-validate itong information na nakuha ko, Ka Andy, na ang pinaka-culprit pala dito, ito baka, hindi ko alam nila Ina to at saka ni Neil. Ang culprit dyan na Ina at saka Neil, i-validate nyo ito dahil yung ating tinatawag na insurance, na sa insurance natin, ang requirement para maging flight instructor ka is 500. Kung walang 500 daw na flying hours, yung flight instructor mo may babayaran yung company. So that is one thing that we have to validate also. And the reason also na kung bakit yung mga commercial airlines natin ay hindi rin kumukuha ng mas mababa, ang alam ko is 1,000 lang yung nabanggit niya, na kinakailangan i-validate din natin. Kaya kinakailangan talaga natin itong forum na ito eh. 1,000 din ang requirement. So ibig sabihin, pag ikaw ay isang commercial airline na kumuha ka ng piloto na less than 1,000, di ba, no? Ay may problema ka doon sa insurance. Baka hindi ka makaklaim. At yan ang dahilan kung bakit mga high timer kinukuha nila. But ang problema dito ngayon, kung ganito ang sitwasyon, paano mag-build up ng flying time yung mga bagong graduate sa flying school? May problema, di ba, no? So ito ay dapat ayusin natin itong problema na ito. At itanong ko lang sa inyo, Ina, at saka Neil. Yes, sir. Paano kayo nag-survive? Sino nagsusuporta sa inyo? Mayroon ba kayong pinagkukunan na fund? Paano ang income generation ninyo? Paano nag-survive itong programa na ito? Actually po, ang The Flight Club, nagsimula talaga kami ng free lang po talaga. Hindi namin inisip kung may kikitain o wala. Pero ngayon po, nagkakaroon kami ng mga fundraising tulad po ng pagbebenta namin ng shirt sa community para po makapag-fund din kami ng mga gusto naming gawin na programs for The Flight Club. Tulad po kunyari ng mga buhay liparan, podcast, ganyan. Tapos nag-visit po kami tulad po nung nakaraan, nag-visit kami sa PhilSCA.
Kasi gusto nga po namin umikot sa lahat ng schools sa Philippines as much as possible para ma-showcase namin sa Pilipinas or sa mundo yung mga schools, flight schools na meron tayo. Gusto namin mapakita kung ano yung mga ino-offer nilang program, ganyan. So as much as possible po, ang ginagawa lang namin na fundraising ngayon is yung pagbebenta ng shirt para kami rin po sa Flight Club is makagalaw para mas lumawak pa yung magawa naming programs para sa mga community natin sa aviation. Okay, and- Candy? Meron kang Itutuloy dagdag natin na ang, katanungan ka, usapan. Andy? Ka Jerry, standby lang. Itutuloy natin ang usapan. Standby lang, Neil, Ina Soriano, wala po Neil yata. Santos. Sila po ang The Flight Club. Dalawa lang po sa mga member ng The Flight Club. Itutuloy po natin ang usapan sa APA Pilipinas. Oras, alas 7:50. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Siyempre, Ka Jerry, kagad kong sinisearch sa online, sa Facebook lalo na, yung The Flight Club. Yung page ninyo, tama ba? Gusto kong i-confirm sa inyo. Ang inyong page ay facebook.com/The Flight Club Daily. Tama ba, Ina? Tama Yes. po ka. Okay. Tama po. So sa Facebook, hanapin po ninyo sa mga nagfi-Facebook ngayon, facebook.com/The Flight Club Daily para makita ninyo ang grupo ni na Ina Soriano at Neil Santos. Go ahead, Ka Jerry. Thank you very much. Batiin ko nga pala muna si Sir Vic Kasibang, siya yung country manager ng Alpha Aviation. Pupunta kami on Thursday for a bridging program visit. Baka gusto mo mag-join ka, Andy, isama kita. Papunta sa Clark Air Base para makita mo yung facilities nila. At saka si Joe Gabino, batiin ko rin kasi yan ay estudyante ko yan sa Philippine Air Force Flying School. Ngayon ay siya na may hawak ng isang flying school dyan po sa, alam ko nasa La Union. Pero alam mo maganda tong ginagawa nila Neil at saka nila Ina kasi ito yung magbibigay ng opportunity sa mga estudyante natin at saka yung nasa aviation, nasa flying school na ma-practice talaga nila yung paggamit ng tamang mga radio physiology. Pero may tanong ko lang, paano yan? Ano yan, online? Naka-interconnected kayo? At like for example, mayroong lilipad, mayroong kayong dinidesignate na towerman. And then, paano? Pwede bang explain nyo sa amin yung konsepto kung paano yung dinidesignate yung towerman at saka piloto ay nagkakaroon sila ng exercise online? Correct. General Jerry, no? And yun, magandang gabi ulit, ka-Andy, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa Pilipinas at DWIZ Philippines. So, regarding po dyan sa tanong nyo, maganda po yung tanong nyo. Meron po tayong tinatawag nga po na yung VATSIM. So, ang VATSIM ay isang online-based po na real-world simulation ng ating ng buhay paglipad, kumbaga. So, lahat po ng mga airports nandoon. At marami pong mga aviators and also aviation enthusiasts ang pwedeng mag-apply at gumawa ng account po dito kung saan kung ang role mo ay ATC ka, so sa traffic control ka or piloto ka. So isa po itong community din, just like yan, yung binabalak namin gawin dito sa The Flight Club. So isang community din po ito kung saan nag-a-assume tayo ng actual na role natin as if we are actually flying an actual plane, at yung mga nakaatas po na air traffic controllers doon are also assuming roles as air traffic controllers as if they are doing the real thing. At may mga patakaran din po tayo dito na kung kunwari may paglabag sa, for example, lumabag ka sa mga clearances ng air traffic controller, so namememohan din po yung account natin dito at pwede rin po mag-activate. Opo, so ganun po nag-work yung VATSIM. And ayun po, so ganun po. Ina, anything to share? Yun lang, in connection po doon. So yung community na to is very helpful kasi tuturuan ka din on how to speak the aviation language, what to expect na sasabihin ng tower, paano ba sasabihin yung intention mo. So basically, you can complete your flight from point A to point B na safe din po. So yun nga po yung sinabi ni Neil, parang actual din po siya, may ATC din, and kayo na lumilipad as pilots. Ganon din po siya.
Tsaka General Jerry, no? So yung sa question nyo kanina, no? Maganda yung question nyo kanina before we had the commercial break. So paano nga ba nakakagalaw ang The Flight Club? So ano yung nagiging means namin to generate income? So aside po dun sa nasabi ni Ina na Fundraising. fundraise kami through yung merchandise namin, which are yung mga t-shirts, and also meron pa kaming maraming merchandise to come. But apart from that, ang isang common po sa aming mga members ng The Flight Club. So babati lang din po muna kami sa other members ng The Flight Club. Apart sa amin ni Ina, we also have si Don, si Lawrence, and si JP. So ayun, di lang po natin sila kasama tonight. But going back to the question po, General. So since ang common namin, kaya po kami naging grupo ng aviators na also content creators, ay magaling po kami gumawa ng content. So we leverage that para po, syempre sa aviation, maraming mga fleeting moments dito. Like for example, ang isang student pilot na first solo flight, isa tong special na moment sa kanya, and we use our skills to leverage na ma-immortalize itong mga fleeting moments na to in aviation, and we turn these into lasting memories na pwede nilang balik-balikan. So kaya po nag-branch out into different segments yung content namin. Like for example, meron po kami tinatawag na Buhay Liparan na nagkakaroon po kami ng mga commission projects in not only sa mga flight schools but in general aviation as a whole, na ang mga aviation institutions, like for example nga po, but again, not limited to flight schools, ay pwede po nilang mai-highlight, pwede po naming makover yung paano ba ang buhay liparan doon, paano yung kultura dito sa lugar kung saan kayo nagpapalipad. Neil, maganda Nang sa ganun sana- matulungan Neil, imbitan ulit namin kay susunod na programa kasi inabot na tayo. Puputulin na tayo. Maganda, So, maraming maganda yung salamat, kwento mo Ina eh. and Neil. Next week ulit, maraming salamat. Back to you, Ka-Andy. Oo. Maraming salamat, Andy. Ina Soriano at Neil Santos. Maraming salamat. Maganda yung mga kwento ninyo. Pero we will have time para may kwento niyan. Every Tuesday, tune up ko kayo sa APA Pilipinas at we will feature kung ano yung mga nangyayari sa aviation industry. Kaya Jerry, maraming salamat. Salamat din sa buong team ng APA Pilipinas. Salamat sa staff ng DWIZ na umaalalay po sa atin ngayong gabi. Ang tabayanan po ang susunod na programa dito po sa DWIZ. Ito po naman si Andy Vital. Maraming salamat. Ingat po kayo. Ingatan ang inyong pamilya. What's up Pilipinas? What's up Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat